Alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ng mga ipon. Ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matutulugan o mapagpapahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, narinig natin yung tungkol sa pagsunod sa ating Panginoon. At ang bagay na ito ay malamang pamilyar sa ating lahat. Pero again, pinapaalala sa atin, ano bang ibig sabihin ng pagsunod sa ating Panginoon? Alam nyo ba, yung mga unggoy, kapag hinuhuli yan, kumukuha yung mga nanguhuli ng bao, tapos bubutasan. And then lalagyan ng saging o di kaya ng mga nuts, ng mga mani doon sa loob. At pagka nilagay ng unggoy yung kamay niya doon sa loob, hindi na magkakasya yung kamay niya papalabas. Kaya ang nangyayari, nahuhuli na siya. Pero ang dapat niya lang naman talagang gawin ay bitawan para makalaya siya. Pero syempre, hindi niya gagawin yun dahil unggoy siya. Pero sa ating mga tao, lalong-lalo tayo mga Kristiyano, para magkaroon tayo ng kalayaan na tunay, kalayaang makasunod sa ating Panginoon, maraming mga bagay ang kailangan nating bitawan. Kasi yung mga bagay na yun yung pumipigil para makasunod tayo ng tuluyan sa ating Panginoon. Kadalasan, sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, maraming beses siya ang tumawag. Tinawag niya si Pedro para sumunod sa kanya. Tinawag niya si Juan, si Santiago, si Bartolome. Pero sa ating pagbasa ngayon, narinig natin kung papaanong nagvo-volunteer ang isang eskriba at isang alagad para makasunod sa kanya. Ibig sabihin, ang pagtawag ng Panginoon ay hindi lamang biyaya, kundi responsibilidad at desisyon. Narinig natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, sinabi doon ng Panginoon, "Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo
Ibig sabihin, sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, hindi naman talaga sa atin ang galing yung desisyon na yon, pero siya ang pumili sa atin. But then, sinasabi ng ating pagbasa ngayon na hindi lang siya ang nagdesisyon na piliin tayo. Tayo din ang nagdedesisyon para sumunod sa Kanya. Katulad nung dalawang tao sa ating ebanghelyo. Na unang-una, ang pagsunod sa ating Panginoon ay desisyon. Desisyon na buong buo. At ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lamang dala ng emosyon. Hindi lang dahil gusto natin ngayon, susunod tayo, bukas hindi na. Ang pagsunod sa Panginoon ay desisyon at commitment. At kadalasan, dito tayo nadadali. Minsan kasi madaling sumunod sa Panginoon kapag madali ang buhay natin. Minsan madaling sumunod sa Panginoon kapag masaya tayo. Pero kapag dumadating na yung pagsubok, kapag dumadating na kailangan nating panindigan ang ating pananampalataya, doon humihirap sumunod sa Panginoon. Dahil ang pagsunod sa Panginoon, bukod sa pagiging desisyon na buong buo, ang pagsunod din ay pakikinig. Pakikinig sa Panginoon. At pinapakita sa atin ng ating unang pagbasa ang kawalang pakinig ng bayan ng Israel. Ang Diyos, narinig natin sa ating unang pagbasa, sabi nga, di ba, God is a God of second chances. Sa kaso ng mga Israelita, sa ating unang pagbasa, paulit-ulit na silang pinagbibigyan ng Panginoon. Paulit-ulit na silang pinapatawad. Pero narinig natin, paulit-ulit silang nagkakasala, paulit-ulit na kung ano-ano ang ginagawa na kawalang katurungan sa kanilang kapwa. In other words, hindi na nakikinig sa Panginoon. At ano yung magiging bunga? Sila ay parurusahan ng Diyos. Pero ang totoo niyan, magkakaroon lang talaga ng bunga ang kanilang pagsuway. Hindi dahil sa gusto silang parusahan ng Diyos. Pakikinig. At minsan, mahirap makinig para sumunod sa ating Panginoon. At pangatlo, ang pagsunod sa Diyos ay pagbibigay ng ating buhay. Pagbibigay ng ating buhay. Ang pagsunod sa Diyos, hindi lamang dahil gusto natin o dahil maluwag sa atin, dahil convenient sa atin. Pero ang pagsunod sa Diyos ay pagbibigay buhay. At pag nagbibigay tayo ng buhay, may kailangan tayong iwan. At kadalasan, ang kailangan nating iwan ay yung mga masasamang gawain natin. Yung mga kasalanan natin. Kaya kung susuriin natin sa buhay natin ngayon, katulad ng isang unggoy, ano kaya yung mga bagay na mahirap nating bitawan? Ano kaya yung mga bagay na mahirap iwan para tuluyan nating sundan ang ating Panginoon? At aaminin natin, hindi lahat ng bagay madaling bitawan. Dahil hindi lahat ng kasalanan madaling iwan. Maraming pagkakataon, mas gusto nating hawakan na lang ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Maraming pagkakataon, mas gusto nating hawakan yung mga bagay na pumipigil sa atin para sundin ang Panginoon. Pero pinapaalalahanan tayo ngayong araw dahil tayo ay tinawag ng ating Panginoon para sundan siya. Pero hindi doon natatapos yun. Dahil meron tayong responsibilidad at desisyon na sundan siya. At sa ating pagdedesisyon na sundan ang ating Panginoon, magdesisyon din tayo na makinig sa kanyang mga utos. At habang nakikinig tayo at sinusunod ang kanyang utos,
pagtiisan natin, pagtiyagaan natin, na bitawan ang mga bagay na pumipigil sa atin. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng buo at tunay na kalayaan para sundin ang ating Panginoon. Amen. Magsitayo.